Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito ang mga kaganapan sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. Nag-alala naman sila Amanda dahil hindi pa rin nakabalik sila Tanggol mula sa mansyon nila Pakundo. Kaya sinubukan nila itong tawagan, ngunit hindi nagre-ring ang cellphone ni Tanggol. Pero kampante naman si Berting, baka meron lang daw inutos si Senyor Pakundo sa kanila ni Tanggol. Kaya hihintayin na lang daw nila ang pagbalik ni Tanggol. Ang hindi nila alam ay pinapahirapan na pala sila Tanggol at ang mga kasamahan nito. Pagkatapos ng kinaladkad si Tanggol na paikot-ikot ng kabayo ay hindi ito nakayanan, kaya nahimatay ito. Kasabay naman ang pagdating ni Catherine dahil ay nakatakas naman si Catherine mula sa mansyon ng mga Montenegro at gustong kausapin ni Catherine ang kanyang lolo, ngunit busy ito sa pagpahirap kay Tanggol. Kaya natanong ito ni Catherine kung ano ba ang ginagawa ng kanyang lolo. Kaya naman si Senyora Bettina, sinabi niya kay Catherine na hahayaan muna ang kanyang lolo dahil pinapahirapan niya ang taong pumaslang sa kanyang kapatid na si Pablo. Kaya pinilit ni Senyora Bettina na dalhin si Catherine sa loob ng mansyon, pero nagsusumigaw pa rin si Catherine na gusto niyang kausapin ang kanyang lolo Pakundo. Ngunit pinigilan ito ni Senyora Bettina, kaya sinabi na lang ni Catherine kay Senyora Bettina na susugod ang mga Montenegro sa mansyon nila dahil naririnig nga daw niya ang pinag-usapan nila ni Ramon at naghahanda na rin ito sa mga tauhan upang sugurin nga daw ang mansyon ng kanyang lolo. Ngunit hindi ito nakikinig si Senyora Bettina dahil nag-iilusyon lang daw si Catherine at hindi nga daw ito magawa ni David sa kanila dahil asawa na daw ni Catherine si David, habang sila Ramon naman ay handa na ngang sugurin ang mansyon ng mga kabalyero dahil ay nakatakas si Catherine. Kaya hindi maiwasan ni Ramon na mag-isip na anak ba daw niya talaga itong si David. Kaya naman sa pag-uusap ni Ramon at David, sinabi niya kay David na ibigay ni David ang ulo sa kanya ni Pakundo dahil siya mismo ang tatapos kay Don Pakundo at uubusin nila ang mga lahi nito. Habang sila Senyor Pakundo, pinagpatuloy pa rin ang pagpahirap nila Tanggol sa bodega na itanggi sa mukha ni Marcelo na para bang naaawa siya kay Tanggol. Kaya naman ang sumisigaw si Tanggol na nagmamakaawa kay Don Pakundo na wag idamay ang kanyang mga kaibigan dahil inusinti naman daw sila. Dito na nga lumapit si Don Pakundo at sinabi niya kay Tanggol na inusinti naman daw ang kanyang apo na si Pablo at si Pablo daw sana ang papalit sa kanya, pero wala na nga daw dahil tinapos ito ni Tanggol. Kaya dito na sinabi ni Tanggol na hindi totoong inosente si Pablo at sinabing demonyo nga daw ang kanyang apo dahil ginahasa si Bubbles at saka ito binalikan upang tapusin. Kaya naman ang marinig ni Marcelo na nilalait pa talaga ni Don Pakundo ang kanyang anak na si Bubbles. Galit na si Marcelo at tila bang gusto na niyang tapusin si Don Pakundo. Kaya nang mag-utos na si Don Pakundo sa kanila Marcelo na tapusin na nga daw ang lahat, nagulat na lang si Don Pakundo na sumisigaw si Marcelo sa kanyang pangalan at tinutukan ito ng baril. Ito na ipinaliwanag ni Marcelo na si Bubbles ang kaisa-isa niyang anak at balak pa nga daw niya na magbagong buhay upang makasama pa niya ang kanyang anak. Ngunit kalahi rin pala ni Don Pakundo ang tumapos sa kanyang anak, kaya agad niyang sinabi na si Don Pakundo ang dapat mawala at hindi si Tanggol. Kaya hindi nagdalawang isip si Marcelo na barilin si Pakundo, ngunit hinarangan ito ni Juancho, kaya si Juancho ang natamaan ng bala at unti-unti nangang natumba si Juancho hanggang nakipagbarilan sila Don Pakundo at Madonna kay Marcelo, pero kumampi si Makasantos kay Marcelo, kaya ito binaril ni Madonna. Isinunod naman ni Madonna si Marcelo
kaya hindi ito nakawala si Marcelo at natamaan ito at nawala ng buhay si Juancho, kaya lalong nagagalit si Don Facundo kaya pinagbabaril niya si Marcelo kahit natamaan na ito at hindi na ito makalaban. Pero kasabay nga ang pagdating nila Ramon upang sugurin sila Don Facundo, kaya muli na namang makipagbakbakan si Don Facundo sa kanila ni Ramon, kaya dito na kaya makakawala si Tanggol sa pagdating ng mga Montenegro. Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pangin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.